Yon mga kabule, magandang madaling araw dyan sa inyo. Anyway, mga kabule, ito na naman tayo. Usaping Duterte at mga ibang dyan, Madilawan o nga isa ngayon, yung kay BBM. Anyway, mga kababayan ko, ito kasi nangyayari ngayon sa impeachment ni BP Sara. Talagang, mga kababayan ko, talagang ang dami nilang pumipigil dyan. Unang-una, mga kababayan ko, itong korupsyon. Alam natin at alam nyo rin, kayo alam nyo rin na kung sakaling manalo si BP Sara sa 2028, maraming makakulong. Maraming makukulong. Halos lahat karamihan niya. Unang-unang makukulong dyan, alam mo kung sino? Si BBM. Unang-una, tapos yung mga congressman, paiimbestigahan. Tapos ito yung mga senator dito, yung mga inayupak na senator na to. Alam na kung sino. Anyway, ang point ko rito, mga kababayan ko, kaya ito ginagawa ng mga kapwa ni Sara na sa posisyon o yung mga nakaupo ngayon, inggit lang to, mga kababayan ko. Kasi Duterte lang o si Tatay Digong lang ang nakapagbago ng Pilipinas. Wala lang iba, mga kababayan ko. Wag na tayo mga dyan. Tanggapin yung katotohanan na nagbago ang Pilipinas sa panahon ni Duterte. Huwag tayong magbulag-bulagan. Huwag tayong magtanga-tanga, at alam niyo yan. Kasi alam niyo bakit, mga kababayan ko? Ito ginagawa nila ngayon kay Sara Duterte. Sinasabi nila, ano daw nagawa ni Sara Duterte? Hindi naman dito si Sara Duterte ang pinag-usapan dito. Ginagawa ng mga Duterte. Ang ibig namin sabihin, mga kababayan ko, gusto ng mga Pilipino na matuloy yung ginawa ni Tatay Digong. 'Di ba? Yun ang gusto namin, na uuwi ka ng Pilipinas na walang tanimbala sa airport. Nung uuwi ka ng Pilipinas, hindi makalat, walang basura. Hindi panahon ni Pinoy. Kapag may pupunta na bisita galing ibang bansa, mga kababayan ko, tinatakpan pa ang Manila Bay. O yung mga malapit dyan sa Manila, yung mga basura dyan. Diba? Ang point ko rito, mga kababayan ko, matuloy ang pagbabago ng Pilipinas. Diba? Akala namin, kaya kami nabudol. Kasi ang pangako ni BBM, yung legacy ni Tatay Digong, itutuloy ni BBM. Pero anong ginawa ni BBM, mga kababayan ko? Hindi. Nabudol tayo. Ngayon, nagbalikan na naman yung mga adik. Dati, mga adik, yun ang pinapatay. Ngayon, ang mga adik, buwabawi. Ang adik ngayon pumapatay sa mga walang kalaban-laban, sa mga bata, hino-hold up. Yung mga nagtatrabaho dyan na nag-aano ng parehas, tinitira at pinapatay ng mga inayupak na to, ng mga adik na to. So ang point namin dito, mga kababayan ko, sana matuloy sana. Kaso ano nga nangyari? Nabudol nga tayo. Kaya ito ang gusto namin, na ibalik ang mga Duterte sa Pilipinas. Yun ang gusto ng mga Pilipino. Kasi tingnan nyo, ano ba ang nangyari sa panahon ni Pinoy, yung Dilawan, at sa panahon ngayon ni BBM? Walang pinagkaiba. Actually, mas worse ngayon. Sa panahon ni Duterte, anong nangyari? Ang laki ng pinagbago ng Pilipinas. Tanggapin natin yun at alam nyo yun. Eto, mga kababayan ko, kaya ginagawa nila to, mga kababayan ko, kay Sara Duterte, dahil suntok sa kanila na ang nangyari sa Pilipinas, only Duterte lang ang nakapagbago. Walang iba, si Tatay Digong. Kaya gusto namin si Sara Duterte, kasi gusto namin ibalik ang panahon ni Tatay Digong, na walang kinakabahan, na pwede ka lumabas anytime sa gabi, na walang katakot, hindi ka natatakot. Walang adik na pakalat-kalat, walang basura na pakalat-kalat, walang korupsyon. Hindi ko sinabi 100%. Sabihin na natin mga 80% na walang corruption and 20% may corruption. Pero hindi katulad ngayon. Baliktad. 80% ang corruption at 20% ang walang corruption. Baliktad. Yung adik na ngayon ang bababaliktad. Ang adik na ngayon pumapatay. Sa panahon ni Tatay Digong, yung mga adik pinapatay.
Kabaliktaran lahat ang nangyayari ngayon. Kaya itong mga ginagawa ng mga dilawan at ito ni BBM, suntok sa inyo dahil nagagawa ni Duterte nung panahon niya. Pero sa panahon nyo ngayon, ano nangyayari? Panahon ni BBM, ano nangyayari? Wala. So, tingnan nyo, sa panahon ni BBM, ano nangyayari? Wala. Puro kagaguhan, puro korupsyon. Tingnan nyo yung paligid nyo, puro basura. Mga snatcher pakalat-kalat sa Maynila. Mga adik pakalat-kalat. Pagkatapos ng adik, pagkatapos nag-drugs, mga hold up, pinapatay. Diba? Mga kababayan ko, ang gusto lang naman natin ang gusto ng mga Pilipino ibalik sa panahon ni Duterte kasi alam natin yung kaginawahan. Diba? Huwag tayong magbulag-bulagan. Alam natin na nagbago ang Pilipinas sa panahon ni Tatay Digong. At alam nyo yan. At ramdam nyo yan. Hindi para kay Tatay Digong yan. Hindi para sa mga Duterte. Para sa mga Pilipinong ginawa ni Tatay Digong. Para sa atin. Hindi para kay Tatay Digong. Ginawa niya yun para sa atin. Hindi para sa kanya. Mga animal. Huwag tayo magbulag-bulagan. Ginawa niya lang ang trabaho niya. Hindi pa ba tayo natuwa? Yung Manila Bay, tingnan niyo Manila Bay. So, ang daming presidente na dumaan sa Manila Bay. Nagawa ba ninyo? Nagawa ba ng ibang presidente? Nagawa ba ni Pinoy, ni Erap? Sino ba? Ni Ramos, nagawa ba? Ni Gloria Arroyo, nagawa ba? Sino pa ba? Si Flavier, nagawa ba? Only Duterte lang ang nakagawa. Ano sabi niya yung Mayor Atienza noon? Yung Manila Bay, siya pang mayor yata noon. Yung Manila Bay, wala na pag-asa yan. Pero ano nagawa? Duterte lang ang nakagawa. Inayos pero ang daming issue. Dahil doon daw nag-umpisa ang flood control, yung ano daw ng Maynila. Come on. Wag ganun. Wag ginawa na para sa atin Nilinis na, may issue pa rin kayo. Yung yung airport. 'Di ba ang daming issue diyan? Nalaglag balagang natatawag pero anong ginawa ni Duterte? Nilinis niya. Ano pa ba? Yung mga sahod sa mga pulis sa kasundaluhan. Ito mga sundalo at pulis. Kundi dahil kay Tatay Digong hindi tumaas ang sahod nyo. 'Di ba? Ano sabi ni Bato noon? May magandang sahod na kayo, titira pa kayo. 'Di ba? Ano mga nagawa ng pulis? Tumino ang mga pulis. 'Di ba? Mga kababayan ko, huwag tayong tanga. Huwag tayong magbubong-bubuan. Ang gusto lang naman natin mga kababayan ko, gusto natin at gusto ng ibang Pilipino, ibalik ang mga Duterte kasi sa mga ginagawa ni Bibing ngayon, walang kakwenta-kwenta. Tingnan nyo ang paligid nyo. Tingnan nyo ang mga adik dyan. Tingnan nyo mga basura. Pakalat-kalat. 'Di ba? Huwag tayo magbulag-bulagan. Huwag tayo magtanga-tangahan. Alam natin katotohanan. Sa panahon ni Tatay Digong, nagbago ang Pilipinas. At anyan ang gusto ng mga Pilipino. Ibalik ang dignidad ng Pilipinas. Hindi sa panahon ni BBM ngayon na nabudol tayo mga animal. Nakakala natin na itutuloy ni BBM ang ginagawa ni Tatay Digong. Pero nung ginawa ni BBM, basura. Nagbalikan yung mga adik. Lahat ng ginawa ni Tatay Digong na yung mga adik nagtatago, nagmamahinga, nagbabagong buhay. Ngayon mga adik ni BBM, mga sa panahon ni BBM, mga adik nagbabalikan. After that, ano pagkatapos ng pagdadrugs? Pinapatay yung mga naglalaban ng parehas. 'Di ba mga kababayan ko? Yan sa panahon ni BBM ngayon. Mga korupsyon. Hanggang ngayon sa flood control wala pa rin nakukulong Boying Rimulya. Bakit yung mga kinukulong nyo, yung mga kumakanti sa inyo, yung kumakalaban kay BBM, ano bakit nilalaban ng mga kinukulong nyo? 'Di ba sa flood control? Pero anong ginawa nyo? Ang mga kinukulong nyo, yung mga against sa inyo. Yung mga flood control na may witnesses na
may maleta pa, may ebidensya na, may maleta pa, pero hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong, hinayo pa. Puro lang kayo kwento. Di ba? Puro kayo kwento na may makukulong, may pero asan na? Asan na si Martin Romualdez, ay mga congressman? Yung mga pinagtuturo ng mga 18 na Marines na yan, na may mga maleta-maleta, asan na? Boying Rimulya. Ito pa itong isa yung bago nga sa NBI na to, na si Director Matibag, isa din tong aso ni BBM. Maraming aso diyan kasi gusto nila hawakan lahat ng mga kapangyarihan ng Pilipinas. Ito ba ang gusto nyo, mga animal kayo? Yung mga haters ko diyan, yung mga mga basher ko diyan. Ito ba ang gusto nyo sa Pilipinas? Ha? Yung adik na yung pumapatay, kabaliktaran sa panahon ni BBM. Yung adik ang pinapatay. Ngayon, ang adik na pumapatay. Ito bang gusto nyo, mga buisit kayo? Anyway, mga kababayan ko, inaano ko lang kasi, kaya ito ginagawa ng mga dilawan o BBM kasi suntok sa kanila na nangyayari kay Tatay Digong, na nagawa ni Tatay Digong na hindi nagawa nila. 'Di ba? Suntok sa kanila, mga kababayan ko. Sa panahon ni Duterte, talagang nagbago ang Pilipinas. Alam niyo yan, nagbago ang Pilipinas. Huwag tayo magtanga-tangahan. Ngayon, ito bang gusto nyo? Sa panahon ni BBM, ito bang gusto nyo? Yung mga nagkalat, yung mga adik dyan sa labas, yung mga mamatay tao, nagkalat. Yung crime bumabalik. Di ba? Alam niyo ba magkano dollar ngayon? Sa akin, pabor sa akin yun. Pero sa inyo, kawawa kayo dyan sa Pilipinas. Kawawa. Ano sa tingin nyo? Sinasahuran ako ng Meta or ng Facebook? Hindi ko kailangan. Hindi ko kailangan. Kasi kaya ko kumita. Nang dami nagsasabi niya, magkano ng bayad ni Kabuli. The fuck? Hindi ako nagpapasukol. Kaya ko magbayad sa sarili ko. Di ba, mga kababayan ko? Ito mga ginagawa. Minsan nakaka-stress lang eh. Nakaka-stress lang minsan magbasa ng mga comment. Kasi minsan sa comment section ko, puro lahat ba? Hindi naman puro lahat. Marami pa rin syempre mga Duterte. Solid pa rin kami. So anyway, mga kababayan ko, kayo na umusga sa mga panahon ni BBM sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Mga Pilipino na lang ang pag-asa ng bayan. Yan na lang ang pag-asa natin, mga kababayan ko. Tayo ang pag-asa ng Pilipinas. Hindi ito yung mga nasa politiko na to. Kukunti na lang dyan ng mga matino. Halos lahat hawak ni BBM, NBI, Ombudsman, mga kongresista, hawak lahat ni BBM. Kakunti na lang. Ito sa Senado, ilan na sila? 10? Halos lahat pinakulong na ni Boying Rimulya ang animal na yan. So anyway, mga kababayan ko, medyo napahaba na ng kwentuhan natin. So hanggang dito na lang si Kabule.